Baby, look at the camera. Na wala kaming health insurance ni baby. So yun, napagdesisyon na namin ni Love na wag na muna kaming kuhaan ng health insurance ni Zira kasi masyado siyang... Hi everyone! Welcome to Zara's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 11th of June and it's currently 21 degrees Celsius. So very good na naman ang weather. So for today's video, pupunta kami nga nabubulol ako. Pupunta kami ngayon dun sa clinic na nag-accomplish or dun sa doktor, sa accredited civil surgeon ng USCIS na nag-fill out ng aking Form I-693 para sa aking vaccine na nire-require ng USCIS dahil nga ako ay kagaya nung na-mention ko dun sa aming last video, nagkaroon ng problem ang aking papers sa immigration. So para ma-process nila yung aking application and makuha ko yung green card ko, kailangan kong ma-accomplish kung ano ba yung gusto nilang ipagawa sa akin, which is nga to get yung vaccine ng Hepa B. Although, yung mga doctors is ni-require ako na kunin pa yung ibang mga vaccine. So, pwede nyo panoorin yung isa naming videos para makakuha kayo ng more information about it. So, ngayon, makukuha ko na siya. And then, after that, i-send na namin yung documents sa field office ng USCIS na nag-re-review ng aking account or ng aking application for green card or for permanent residency application here in the United States. And then, love, are we going to the bank after? Yes. Yeah, so kung may time pa, pupunta kami ng bank para mag-open ng account. So mag-open ako ng account. Gusto ko sana sa Chase ako mag-open ng account. Kaya lang, wala kasi malapit na Chase Bank dito. So, ewan ko, baka sa Wells Fargo. Love, we're going to open an account at Wells Fargo. No, it's too far away. I thought you wanted it. We're in that town, but we're not going all the way to that town. So anyway, kahit anong bank account, kahit anong bank siguro basta makapag-open ako ng account. And then, what else? Actually yun ang aming agenda for today. And it's 1 p.m. 12 p.m. Yung appointment ko is 1 p.m. Tapos kung napanood niyo yung video na yon, na-mention ko na yung karamihan or almost lahat ng clinic na tinawagan ko, if it has something to do with immigration medical, hindi sila nag-accept ng insurance. Pero sa amin naman kasi, parang wala lang dahil ako and yung baby ko is walang health insurance dito. Kasi meron siyang health insurance kasi nga nag-work siya. And, syempre, required, part na yun ng mga employers na bigyan ng health insurance yung kanilang employees. Although, meron pa rin salary deduction or contribution. Pero hindi ko alam sa ibang mga nag-work dito sa US kung ganun din ba. So siguro yung iba sa inyo nagtataka, bakit wala kayong health insurance? Sobrang importante niyan. Sagutin natin yan mamaya kung bakit ba wala kaming health insurance ng baby ko. And ano ba yung alternative na ginagawa namin ngayon instead na health insurance or talagang wala lang kaming health insurance. So anyway, yun po ang ating agenda for today. So samahan nyo kami. And oo nga, pet wala. Additional, dun po sa lahat ng mga nanonood ng aming mga videos, sa mga nag-subscribe, na laging sinusuportahan ng aming mga videos, sa mga nagko-comment, lalo na rin po sa mga nagko-comment at nagla-like. Sobrang malaking tulong po yan sa aming channel. Kaya again, walang hanggang pasasalamat po sa inyo. Thank you very much. So, dun po sa madalas na laging nagko-comment sa aming mga video, si Miss Evelyn,
si, ano ba? Kalimutan ko. Wow, I'm almost there. Si Love kasi gusto niya patugtugin yung kanyang ano. Sabi ko, sandali lang. Kasi nag-vlog pa nga ako. Tapos, si Korea's Vlog. So, yung nag-vlog din siya. Pwede niyo puntahan yung channel niya, Korea's Vlog. Si Miss Liza Bernabe, Miss J-Lo, si Arle. Sorry, nakakalimutan ko yung pangalan niya. The one from Hong Kong to. Pasensya na, nakalimutan ko yung, yung name. Lagi din siya nag-comment. Letter T yun eh. So, lagay ko na lang dito mamaya. So, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng yung mga nakalimutan ko next time, shout out ko kayo, mention ko kayo sa akong video. So, ayan, see you later dun sa clinic. Andito na tayo sa clinic. Zira! Ayan, kakagising namin Zira. Very pretty Zira. So, ayan, tapos na kami dito sa clinic. Nakuha ko na tong this one. Nakuha ko na yung document na kailangan kong email sa USCIS. So, pupunta na kami ngayon sa FedEx para email ito dun sa USCIS field office. And hopefully, once na ma-receive nila and na-review na nila itong document na to, is approve na nila yung aking green card para tapos na ang iniisip ko. And after 2 years na naman, para dun sa removal of conditions. So, another payment ulit. Diba? Ganun kahirap maging immigrant dito sa United States. More money to pay for love. So, mahal talaga din yung processing. Pero ganun talaga. See that? What do I gotta pay? After 2 years, you're gonna pay the removal of conditions. I think that's $600 for now, but I don't know after 2 years if it will be the same. Ayan, andito na tayo ngayon sa FedEx. So, i-mail na namin itong letter. So, na-mail na namin yung aking document sa yung courier is FedEx. So, sabi nila marireceive daw on the 13th. So, hopefully, walang maging problema. So, ngayon papunta na kami ng bank. And diba sabi ko kanina, walang malapit na Chase. Meron palang Chase Bank on the way dito. So, yun, pupunta kami doon para mag-open ng account. See you later sa bank. So, ayan, dyan tayo mag-open ng account. Si Zara, syempre, nakalagay na naman ang kanyang binky. Baby, what are you thinking about? Nakatulala si Zara. Baby. Remove your binky. Zara, hi. Hi. So, hindi po ako nakapag-open ng account. Kasi yung kanilang mga bankers na mag-open ng account or mag-process ng pag-open ng account is my client. Then sabi nila 3:30 pa daw magiging available. Eh, sabi namin babalik na lang kami. So, ibibigay sila ng business card. Pero medyo malayo to sa amin. Medyo ako na-disappoint. Kasi wala masyadong tao. Walang tao dun sa loob ng bank. Pero siguro nandoon sa office. May mga cubicles kasi. Iba yung itsura ng bank dito sa bank sa Pilipinas. Yung yung loob.
Ayan, so andito na kami ngayon sa aking mga in-laws. Andun yung aking mother-in-law, inaasikaso yung kanyang mga kabayo. Dahil siya nga isang equestrian. So, puntahan natin. So, ayan na yung mga bamboos ni Love. Kaso, ang daming damo dito. That one had Ayan. a hard time in shipping, but it's got new shoots coming up, so it's doing good. Because those ones did bad shipping over, but those new shoots, so it's good. Tapos, yan ang damit ni Zira. Yun yung nabili ko sa Once Upon a Child. Zira, show them your OOTD. Baby! OOTD. Hi! Let go. Please let go of Daddy's hands. Dali na, baby. Oh my God. Love, you have to take it. Baby, Maybe you could hold it. you have to let her go. Ay, nako, baby. Oh no! So, super happy si Love kasi meron daw bamboo shoot. You gotta zoom in on it. I am. Ayan. That means it's A lot. doing great. And it's alive and kicking. Si Zeta naman, Not these. hindi kasi to sanay ng Oh, yeah, maybe tumatayo dyan sa mga damuhan kaya umiiyak. Pero pag nandun na kami sa loob ng bahay, tumatayo siya doon. That's why we need to go to the park and she's make not her, walk around. So that she won't, or so that she will get used to it. Nothing else. Zira, look at the camera. Baby, look at the camera. Bigat-bigat na ni Zira. Ayun si Zira, sinakay namin siya dyan sa kanyang swing, pero umiiyak na naman. Pero last time, di ba nung sa park, kung napanood nyo yung video namin with my mother-in-law, gusto niya naman dun sa swing na yun. Are you enjoying it now, baby? Yay! Say hi! Hi! Almost smile. Are you gonna smile? Hi! Is there almost smile in there? Where's your smile? Where's the smile, baby? Say hi! Dali, hi! Tapos di ba kanina dinidiscuss ko sa inyo na wala kaming health insurance ni baby. So yun, napagdesisyon na namin ni Love na wag na muna kaming kuhaan ng health insurance ni Zira kasi masyado siyang mahal. And for our age, parang we think na it's not smart to get a health insurance yet. So, siguro may mga magsasabi sa inyo, bakit ano yun? It's a must. It's needed. It's very important. Kasi diba, we have to take care of our health. And we do understand that. That's why we look into another option na kung saan is mapapangalagaan din naman yung health namin. So, merong isang private health care provider dito sa Connecticut. And nag-offer sila ng membership services. So, pag nag-member ka sa kanila, magkaka-access ka sa mga healthcare services nila. So, pwede yung check-up, pwede yung mga blood works, yung normal na makukuha mo pagka magpapa-check up ka sa mga doctors dito sa USA. And yung price is very affordable. So, para sa akin, sa age ko, it's $50. Para kay Zira, $35. So, di ba, sobrang laking tipid noon. So, yung downside lang is kasi, di ba, pag may health insurance ka, nako-cover niya yung mga gamot, tapos pag ER visit, yung inabail namin na service or membership is for, yun nga, mga check-up and yun, mga check-up siya, ganyan. Bayan. Pero para sa akin, na yun? Okay na yun. Kasi sa tingin ko naman,
maayos naman yung kalusugan namin ni Zeta. And siguro very rare naman yung incident na kailangan namin pumunta ng ER. And yung kagandahan dun sa service na yun, personalized siya. So meron kang doktor na talagang kilala ka. So magiging at ease kayo sa isa't isa at alam niya kung ano yung nangyayari sa inyo. Nangyayari sa kalusugan mo. So for now, yun muna yung inavail namin na service. And ang maganda pa doon is anytime na gusto mong magpa-check up, tatawag ka lang sa kanila. And yun, anytime i-accommodate ka nila. Pwede din online check up unless kailangan talaga na pumunta ka dun sa clinic. So ayun, and for us, ano yun, magandang deal. And like what I have mentioned, very affordable siya. Pero syempre, pag tumanda na, I mean, depende sa age, mas maganda pa rin na meron kang health insurance. But sa case namin, yun, for now, yun ang aming inavail na service. Baby. So, ayun lang guys for today's video. Pauwi na kami. And, tomorrow hindi ko alam kung ano ba ang gagawin namin. So, ayun, thank you so much again for supporting Zeta's Mama and Daddy's YouTube channel. See you again soon. Bye! Say bye. Hi. Baby, say bye. Bye. Bye-bye.